Bumangon ka isang umaga. May backpack ka sa likod, kamera sa kamay, at iisang tanong sa isip mo. Saan nga ba talaga ang pinakamagandang probinsya sa Pilipinas? Sa bansang may higit 7,600 na isla, saan ka dadalhin ang puso mo? Sa bundok na sumasayad sa ulap? Sa baybayin na parang pinipinta sa langit? O sa lugar na tahimik pero tatak sa'yo habang buhay? Ngayong episode na ito, hindi lang tayo basta-basta magbibilang. Maglalakbay tayo mula rumaragasang talon, makasaysayang kalye, perpektong bulkan, hanggang sa mga probinsyang kapag nakita mo, mapapasabi ka ng, grabe, nasa Pilipinas nang pala ako. Kaya ihanda na ang isip nyo dahil baka pagkatapos ng video na to, may bagong destinasyon ka ng pangarap puntahan. At ikaw, kung may isang probinsya lang na pwede mong balik-balikan habang buhay, alin ang pipiliin mo at bakit? I-comment nyo ng sagot nyo. Mr. D. At number 12, Davao del Sur, bundok Apo at ang tuktok ng Pilipinas. Ito ang pinakamataas na bundok sa bansa at unang tinayo bilang national park noong 1936. Ayon sa Britannica, saklaw ng parke ang humigit kumulang na 80,864 hectares ng kabundukan, lambak at mga bukal. At dito rin naninirahan ang bihirang Philippine Eagle. Isa itong paboritong destinasyon ng mga mountaineer dahil sa makapigil hiningang tanawin at rich biodiversity. Alam nyo ba, may mga hot springs at talon tulad ng Malasita Falls sa gilid ng bundok. Habang umaakyat ka naman, masisilayan mo ang Sibulaw Lake at Quisinte Hot Springs. Kung adventure seeker ka, siguradong mahuhulog ang puso mo dito. At number 11, Davao del Norte, Isla Garden City of Samal. Mula bundok, dadalhin ko naman kayo sa paraiso. Ang Samal Island sa Davao del Norte ay tinaguri ang Island Garden City. Kilala ito sa mahigit 30 resorts, mala pulbos na puting buhangin at kristal na linaw na tubig. Pwedeng mag-island hopping, diving o mag-zipline sa 3 talon ng Hagimit Falls. Bisitahin ang Montfort Bat Sanctuary o mag-relax sa mga beach gaya ng Kaputian Beach at sikat na Pearl Farm Beach Resort. Mas masarap puntahan sa dry season mula December hanggang Mayo. Mula Davao City, 2 kilometers na boat ride lang ang layo ng Samal. Kaya ang dali nitong puntahan kung gusto mong makatakas sa city life. At number 10, Surigao del Norte, Siargao, the surfing capital of the Philippines. Dito matatagpuan ang Cloud9, isang right-breaking reef wave na may makapal at perpektong tubo. Natuklasan ito noong dekada 80 at ngayon ay lugar ng taunang Siargao Cup surfing competition. Dahil dito, kinilala ang Siargao bilang surfing capital of the Philippines. Maliban sa surfing, may rock pools sa Magpupungko, turquoise na tubig sa Sugba Lagoon at maliliit na isla tulad ng Guyam at Daco. Chill vibes plus nature equals isang kakaibang tropical na karanasan. At number 9, Ifugao, Rice Terraces of the Philippine Cordilleras. Sabi ng UNESCO, mahigit 2,000 na taon nang sumusunod sa kurba ng bundok ang matataas na palayan ng mga Ifugao. Isa itong buhay na cultural landscape. Ang kalaman sa pagtatabas ng bundok at pagpabadaloy ng tubig ay naipasa mula henerasyon hanggang henerasyon. May 5 cluster ng terraces sa 4 na munisipyo, kabilang ang spiderweb pattern ng Hongduan at amphitheater-like terraces ng Batad. Ito ang patunay ng pagsasanib ng tao at kalikasan. At nakakamangha ang tanawin lalo na sa pagsikat at paglubog ng araw. At number 8,
Ilocos Sur, historic city of Vigan. Ang Vigan ay pinaka-napreserbang Spanish colonial town sa Asia ayon sa UNESCO. Pinagsama ng arkitektura nito ang mga elementong Filipino, Chinese at European, kaya kakaibang kultura at tanawin. Sa Plaza Salcedo at Plaza Burgos, makikita ang St. Paul's Cathedral at ang lumang bahay na gawa sa adobe. Pwedeng sumakay ng kalesa sa Calle Crisologo at tikman ang famous vegan empanada. Hindi lang ito heritage site. Buhay pa ang mga tradisyon sa bawat sulok ng bayan. At number 7, Ilocos Norte. Windmills at Virgin Beaches. Dito matatagpuan ang iconic na Banguwi Windmills, mahigit 20 turbines na may taas na 70 meters na nakaline up sa baybayin ng Banguwi Bay. Bukod sa pagiging renewable energy source, naging tourist attraction na rin to. Perfect makuna ng selfie. Pagudpod naman ang karugtong ng pangarap mong beach escape. Sa Saod Beach, mababait ang alon at sobrang pino ng buhangin. Sa Blue Lagoon, sa Maira-Ira Point, bright blue naman ang tubig at may zipline over the sea. Meron ding Patapat Viaduct, Cabigan Falls at kite surfing spots. Kaya, sulit ang road trip mo sa northern tip ng Luzon. At number 6, Albay, Mayon Volcano. Ito ang tahanan ng halos perpektong hugis na cone na Mayon Volcano. Ayon sa UNESCO tentative list, ito ang pinakamataas na bundok sa Bicol Arc, 2,462 meters at may halos bilog na base na pinaghahatian ng ilang bayan at lungsod. Ang perpektong hugis nito ay dahil sa patuloy na volcanic activity kaya laging bagong gising ang bulkan. Hindi lang ito magandang tingnan, mahalaga rin ang ugnayan nito sa komunidad sa paligid. Sa gabi, makikita ang glow ng lava at sa araw ay maaari kang mag-ATV sa Lava Trail o bisitahin ang mga guho ng Kagsawa Church. At number 5, Aklan, Boracay's White Beach. Ang White Beach ang crown jewel ng isla at isa sa pinakasikat na beach sa buong mundo. Ayon sa ibang sources, humigit kumulang na 4 na kilometro ang haba nito. May pulbos na puting buhangin at malinaw na turkesa na tubig. Nahati ang beach sa 3 istasyon. Station 1, Luxury Vibe, pang mga big time. Station 2, Party Hub, mga walwalers. At Station 3, ang mga laid back, katulad ko. Maaari kang mag-row sailing sa paglubog ng araw. Subukan ang helmet diving at jet ski o simpleng mag-sunbathe sa ultra-fine sands. Ang White Beach ang tinaguri ang pinakasikat na atraksyon sa isla at kilala ito sa kanyang powdery white sand at clear blue water. Noong 2018 sinara ang isla para sa rehabilitasyon, pero ngayon mas malinis at mas sustainable na itong bisitahin. Paalala lang ha, bawal na mag-inom at paninigarilyo sa tabing dagat para mapanatili ang ganda nito. At number 4, Bohol, Chocolate Hills, Tarsiers at Panglao. Hindi mo pwedeng hindi makita ang Chocolate Hills, around 1,776 conical hills na nabuo dahil sa uplift ng coral deposits at erosions. Sa tag-init, nagiging tsokolate ang kulay nito, kaya parang may giant bowl ng tsokolate kisses. May iba pang hiwaga ang Bohol. Sa Corelia, makikita ang Philippine Tarsier, isa sa pinakamaliit na primate sa mundo. May sanctuary doon kung saan matututunan mo ang kanilang buhay at paano sila protektahan. Sa Panglao, maaari kang mag-island hopping papunta sa Balikasad at Virgin Island. Siyempre, para sa snorkeling at diving, mag-relax sa puting buhangin ng Alona at Dumaluan Beach at bumisita sa Nova Shell Museum na may koleksyon ng mga kabibe mula sa buong mundo. Bohol offers adventure and tranquility rolled into one.
At number 3, Cebu, Azure Falls and Whale Sharks. Tikman ang malamig na waters ng Kawasan Falls sa Badian, isang 3-stage cascade na bumubuhos mula sa bundok na may pinakamataas na talon na mga 40 meters. Sikat ito sa canyoneering at raft rides habang tinatangay ka ng bughaw na tubig. Ikalawa, ang Barangay Oslob ay naging tanyag dahil sa whale shark watching. Dito, guided ng mga lokal, pwede mag-snorkel o mag-dive kasama ang gentle giants na ito. May briefing para sa responsible interaction. Hindi pwedeng hawakan o lapitan ng malapit. Best time pumunta, dry season syempre. Mula November hanggang May. Bukod dito, may rich history ang Cebu. Magellan's Cross, lechon, at vibrant urban life sa Cebu City. Kaya naman laging babalik-balikan ang travelers dito. And at number 2, Batanes, land of rolling hills and stone houses. Ito ang pinakahilagang probinsya. Sabi ng ibang guide sa Philippines, kilala ito sa rolling hills, bangin, at crystal clear waters. At home ang mga residente sa tradisyonal na Ivatan stone houses. Dinisenyo ito para makayanan ng malalakas na bagyo. Top attractions dito ang Marlboro Hills, Rakua Payaman, Vayang Rolling Hills, Basco Lighthouse, House of Dakay, at ang uniquely honest na Honesty Coffee Shop. Kung gusto mong maranasan ang New Zealand vibe sa Pilipinas, Batanes is the place to be. Dito mo mararamdaman na para kang nasa dulo ng mundo, ngunit napaka-peaceful. And at number 1, Palawan, nature's perfect masterpiece. Ito na ang pinakamagandang probinsya para kay Mr. D. Ayon sa UNESCO, ang Puerto Princesa Subterranean River National Park ay may spectacular na limestone karst landscapes at 8.2 kilometers underground river. Ito'y dumadaloy diretso sa dagat. Ito ay tahanan ng malalawak na kagubatan at rich biodiversity. Beyond the underground river, nariyan ang El Nido na may jagged limestone cliffs at turquoise lagoons tulad ng Hidden Beach at Big Lagoon. Sa Coron, may World War II shipwrecks na napakaganda para sa divers. Sa Balabac, asul na dagat at pink sand shore. At sa San Vicente, ang 14 kilometers na long beach. Hindi na nakakapagtaka kung bakit tinanghal ang Palawan bilang isa sa Frommer's Best Places to Go in 2026. Hey! Ang Palawan ay tunay na ehemplo ng sustainable tourism. Pinoprotektahan ng mga lokal ang kanilang paraiso habang ini-enjoy natin ito bilang bisita. Dito mo mararamdaman na ang ganda ng kalikasan kayamanang dapat inaalagaan. Ayan, T-Fam! Naranasan na natin ang 12 probinsya na may kanya-kanyang kahanga-hangang tanawin at kultura. Tandaan, ang ganda ng Pilipinas ay hindi nasusukat sa ranggo. Bawat probinsya ay may sariling kwento at yaman na dapat nating mahalin at pangalagaan. Kayo, ano bang favorite na probinsya nyo? Baka merong hindi nasama sa listahan I-comment nyo lang below. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!